regard to the SONA, di ba? Yes, Oo, kasama kasi, po yun. oo, ang kung tulad po ng sinabi ko kanina, ang isa pong very glaring absence or manifest doon sa SONA ay yung issue ng korupsyon. Yung korupsyon po, kahit na rinding-rindi na tayo sa issue na yan, is the single most debilitating factor dito sa ating present administration. So para maging relevant siya kahit sa NCR or kahit saan pa man, nationwide, yung PDP, kailangan talaga is to engage in enlightened nationalism and activism para talagang panagutin yung mga taong nagnakaw sa pera natin. Kung hindi nyo po napapansin, yung kakulitan natin, lalo na itong mga babae sa tabi ko na hindi naman sobrang kulit, kundi saksakan po ng kulit. No? Pero yung kanila pong kakulitan, no? At pag-uusig sa gobyerno at dun sa 18 Marines in particular, kita nyo, dininig ang 18 or some of the Marines sa ombudsman, no? So hindi po baliwala yung ating pag-uudyok. So siguro you said to keep it under 1 minute. So yun na lang muna. Wag natin kalimutan na yung boses ninyo mag-isa medyo hindi yan maririnig. Pero as a party, kung mangungulit po tayo sa mga kinauukulan, nadidinig po tayo, especially with regard to the topic of corruption. Attorney Yvette, please. Yes. I asked the members and our viewers to turn in to Kapihan sa PDP, so that you are aware of the issues that are being discussed. Ang alam po natin, ang mainstream media, which unfortunately ay napakababa na po ng trust rating nila na nasa 38% na lang, tayo ay nag-o-offer ng alternative platform para maging aware ang ating mga kababayan of what is going on. Why is this important? Kasi po PDP lamang ang alam kong merong social media platform para ipaabot sa inyo kung ano ang nangyayari. We have been featuring, katulad ng mga batikang commentators, si Ma'am Malutikia, si Ma'am Cora Guidote, explaining to you what is happening to our country, to our economy, at paano tayo makakakilos bilang individual na mamamayan ng Pilipinas. Huwag na tayong umasa sa ating gobyerno, bagkos tayong mga PDP Laban members at yung mga kaya nating mahikayat sa ating komunidad ay magtulong-tulong na at ibangon na natin ang ating sarili. Ipakita natin na kahit wala ang ating gobyerno, kaya nating mamuhay at mamuhay ng marangal at may dangal, Also, I would encourage everyone to exercise your freedom of speech as enshrined in our Constitution. Huwag ko kayong bibitiw, huwag niyong palalagpasin ang bawat oportunidad na madinig ang inyong boses kahit sa anong plataforma po, as long as you do not do it with malice. At sa pamamagitan nito, makikita ho ng ating gobyerno na tayo po ay nagbibigay alam sa kanila kung ano pa ang pwede nilang magawa para sa atin sa pamamagitan ng ating boses. Also to our members, please keep your PDP principles in heart, Kahit hirap na po tayo sa buhay, change starts with us. Yang mga bibigay na ayuda sa atin, which was promised also during the SONA, kung lang naman po, kaya nyong hindian, huwag nyo na po tanggapin. Ipakita po ninyo na ang kailangan po ninyo ay trabaho, disenteng trabaho na magdadala ng pagkain sa inyong mga hapagkainan, na malinis nyong ipapakain sa inyong pamilya, na hindi ito ayuda na magdadagdag pasakit sa taong bayan dahil ito lamang ay uutangin at babayaran hindi lang ng inyong anak kundi pati ng inyong mga kaapu-apuhan. Also, sa paano magiging relevant ang PDP sa presyo at saka serbisyo, again, through the elected officers, we will be coming up with party programs. Nasabi na ho ni Ka-Astra, we are excited, dito sa launching ng PDP Laban Livelihood na magkakaroon ng interregional competition, for food security bilang hagdan sa self-sufficiency.
dito ho namin mapapakita sa aming partido, no, na hindi kami magiging pabigat sa gobyerno at mag-uumpisa po, no, itong hakbang na ito para maipakita na even with a political party, hindi lang dapat ito tuwing panahon ng eleksyon, but 24/7, sabi nga ni Ka Astra, whether may eleksyon o wala, dapat nandyan ang political party. And to me, this is going to be meaningful to prove that even with the rising cost of goods, no, at services, kakayanin po ng PDP in its small little way to help address the needs of its members. Maliit na hakbang pero malaking hakbang on another scale na tingin ko po ay magiging beneficial hindi lang po sa aming mga kapartido bagkos sa susunod na mga henerasyon at sa ating bansa. Maraming salamat, Attorney Yvette. At ngayon naman po, pakinggan natin si Ka Astra. Ka Astra, paano natin gagawing relevant ang PDP sa usaping trabaho, sa presyo at serbisyo? Ano ba ang papel ng PDP laban dito ngayon? Ayun, bago siguro yan, no, gusto ko lamang na anong papel ng PDP Laban, I would like to make particular mention about the youth, no? Kasi ang PDP Laban is ang natatanging partido sa Pilipinas na nakalagay sa kanyang mission yung drug-free and crime-free Philippines, insurgency-free, corruption-free. Kasi nakalagay yun sa mission ng PDP Laban, no? And related dito sa ng SONA. Kasi natatawa ako na ang dami niyang programa at mga panukala na gustong gawin for the youth, but he never mentioned about the drug issue, which is one of the biggest problems that we have right now. Dahil ang droga ay isa sa mga nagtutulak ng kriminalidad, no? Kasi kaakibat ito peace and order, drug, and nagpapakilala ka lang talaga ng identity mo. Siguro nagpakatotoo lang naman siguro si Presidente sa sarili niya. Ayaw niya ng drug-free Philippines at ayaw niya ng drug-free youth. Kasi sabi ng ate niya, siya ay nagdodroga. So ngayon, hindi niya kayang lunukin na sabihin na problema ang droga sa kabataan. So, dito sa PDP Laban, we are encouraging the youth to join us and we are encouraging the youth to promote a Philippines that is drug-free and crime-free. Ang dami ng krimen ngayon. In fact, no, yung mga naghahakot ng mga snatching and pag nanakaw na nasa mall ka lang, nasa kainan ka lang, kinukuha na yung hindi, tapos ayaw nilang i-report at ayaw nilang aminin na totoo. Pero ang dami po ng problema sa ating bansa and PDP Laban can help on this because we are the party, the only party that specifically states in its mission a drug-free, a crime-free, an insurgency-free Philippines. So, mga kababayan, be part of change, be part of PDP Laban. Makikita nyo kung ano talaga ang puso, prinsipyo at plataforma di gobyerno ng partidong ito. Kapeni, Okay. I'm sorry kasi medyo malapit talaga to sa puso ko, Kapeni. I'm sorry, susugat ko lang yung sinabi ni Ka Astra. Also, to the youth, please join PDP Laban para po hindi na kayo mahata dyan sa mga organisasyon na pinapaakyat kayo sa bundok. Please do not be part of these insurgents, no? Pinalaki kayo ng inyong mga magulang, hindi dahil gusto nila kayo magtrabaho sa kanila, kung hindi, binigay kayo bilang regalo sa inyong mga magulang, ikinatiwala kayo ng Diyos sa inyong mga magulang, palalakihin kayo ng maayos, no? In the hope that you will become better citizens of the country because eventually you become better citizens of our Lord Jesus Christ, no? So, please, sa aming mga kabataan, dito na po kayo lumipat sa PDP Laban Youth, no? 15 years old.
15 years old. No, wag na ho dyan sa mga sa mga insurgents po or yung mga how would you call that, Ka-Astra? What would be a political Corned beef. mga corned beef daw, no? Mga anak, open your eyes po, and we hope that hindi naman you, but the chairperson of the youth committee will invigorate itong youth committee natin to entice more youth members of our society to join PDP Laban. Kapeni, pasensya na lang po, short ka on time ha. Pero, I forgot to mention the most important thing. Ang role po ng PDP, para po masolusyon ng lahat to, ay kailangan po maging presidente si Inday Sara sa 2020. I did not feel I had to mention it, pero parang kailangan idiin. Kasi yun ang nag-iisang solusyon, no? Ang sarap nga ng ganyan, no? Yung may sakit ka, tapos may isang gamot na talagang susolusyonan ng lahat. Medyo ganon yung pagkapanalo ni Sara. Pangalawa, sana rin po, lahat ng endorsohin ng PDP, papanalunin natin. Dahil po ang role ng PDP ay talagang we vet and we make sure that our candidates are befitting. No? So yun na po, ayoko pahabain. Kailangan maging presidente ni Sara Duterte. Salamat, May isa salamat. akong isusok dyan para sa ate, susok ng susok eh. Kasi, mga kababayan, tandaan nyo, maging alerto tayo. At huwag nating papayagan yung gusto nilang magkaroon na naman ng Constituent Assembly at hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028. Kasi kasama ito sa kanilang plan A to Z dahil nakikita nila na hindi nila talaga mapigilan ang pagbulusok ng rating ni Inday Sara at ang impeachment ay sobrang malabo na para sa conviction unless na lang maleta ang kumilos dahil kitang-kita naman na wala talaga silang ebidensya laban sa kanya para ma-impeach. So ito yung nais naman nilang pinaplano nila. Let us be aware kasi masyadong evil ang utak ng mga ito, no, na hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028. So let us be vigilant as a people and let us be vigilant as a party, no, na kailangan talaga we are going to ensure that there will be an election in 2028. Thank you very much, Ka-Astra. At sa ganang akin naman, kung ang katanungan ay paano natin gagawing relevant ang PDP sa trabaho, sa presyo, at sa serbisyo, sa tingin ko po, usaping relevant, hindi po relevant ang PDP sa pangalan. Ngunit sa gawa at aksyon, talagang nangunguna po ang PDP at ito po ay amin pong gagawin at hindi lamang sasabihin. So ngayon naman po, dito na po tayo sa Rapid Fast Talk, Rapid Talk Kapihan Lightning Round. Bilisan na natin at tayo ay baka sumabit sa oras. Para po sa lahat, pero syempre ngayon, hindi ladies first dahil dalawa kayo. Laging una yung lalaki. Gender and development, God. Oh my God. Okay, number 1. Sasagutin lang natin to, no? Sabay-sabay kayo, pero mangunguna ang lalaki ngayon. Kape o tsaa? Tsaa. Kape. Ano? Walang explanation, no? Wala muna. Tsaa. Kasi baka bastos ang explanation sila. Hindi mo sabay. Isang salita para sa General Assembly na ganap last June 25. Hi, June. Isang salita lang. Opo. Demokrasya. Ka-Astra? Masaya. Ka-Ive? Kakaiba. Wow. May hagod sa uli. Tapang o malasakit? Attorney? Wala sa akin. Astra? Tapang at malasakit. Pipili nga, isang lang. Tapang, kasi may malasakit na eh. Oo, alam mo naman ako, hindi umaatras. Oo, kaya nga love na love ka ni Mati. Mati? Attorney Yvette? Malasakit. Pagka tinanong ko kayo kung bakit, baka abutin tayo alas 3. Isang salita po para sa SONA. Sana. Ikaw. Sinungaling. SONA. Sonangaling. Attorney? Walang numero na pwedeng mag-rate.
Isang salita lang. Isang salita lang. Zero. Zero. Ayan. Yes! Eto, dahil makukulit ang ating guest, 3 word. Gagawin ko ng 3, kanina isa eh. 3 words of advice sa bagong ka-PDP natin. Palakpakan naman natin ang bagong EVP, Senator Jimmy Bondoc. 3 words. Para sa mga bagong Sa mga bagong halal. Diyos, bayan, sarili. Astra? Loyalty, love, humility. Kaivet? God, country, people. Wow! Ang gagaling talaga ng mga to, hindi ko matitibag to. Sino ba yung natibag? Of course, ang EVP nasa harap ninyo. Andito rin ang ating legal. Andito rin ang ating membership. Andito naman ang kinatawan din natin sa NCR, ang linyong likod. Ito po yung bagong core team. Ano ang unang gagawin natin sa susunod na 90 days? At paano natin ipadadama sa tao ang resulta ng GA ng partido or the General Assembly at hamon ng sana ay SONA pala. First 90 days ba na priority project? Ako, I would like to talk to the leadership about the constitution and the bylaws una sa lahat dahil we have to accept that the party is still on its way to institutional maturity. Not because hindi bago tayo, hindi naman to bago. Pero nagdaan talaga tayo sa maraming pagsubok, mga schism. And there are definitely some gaps in the bylaws and in the constitution. They're gaps. It's not errors, they are gaps. So, gusto kong patibayin kasi bilang abogado po, I really believe in the power of words, no? And the power of rules. Kasi kahit gaano po kasalbahe ang ibang tao, kapag merong rules, hirap na hirap po talaga silang baliin yan. No? So, kailangan linawin natin kung ano talaga yung mga election mechanisms natin, kung ano yung mga qualifications ng candidates, kung ano yung duties and responsibilities ng mga miyembro at ng mga halal. Gusto ko pong unahin yan within the 90 days. Matagal yan ha, yung pag-inspect ng Constitution bylaws. But palagay ko po, at the same time, in the first 90 days, pwede rin talagang tutukan ng membership. Bakit po? Again, tayo lang ang partido na ang chairman si Rodrigo Roa Duterte. Tayo lang yan. At habang matibay at malakas ang panawagan ng tao na ibalik si Digong, ihalal si Sara, kailangan bigyan po natin sila ng easy access into the party. And madali pong gawin yan if we use modern technology. At kaya ako lagi nangungulit kay Ma'am Astra and she's very open na talagang pagtibayin natin yung membership mechanisms natin. Yun, for the first 90 days, that's already a full plate. Thank you very much, Attorney. How about you, Attorney Yvette? Yes, but tama-tama, very timely ang sinabi ng ating Executive Vice President, no? Because that is what the legal committee plans to do, which is to submit the Constitution, the 2025 Constitution, no? Hindi pala 2025, the Constitution of the PDP Laban as amended in 2007, 2024, and 2026. Including the bylaws, and yes, we will take the suggestions of our EVP into consideration before submitting this to the COMELEC. Second, within the 90 days, we hope to prepare already the draft petition for the registration of the PDP party list. And we hope the party bigwigs are listening right now so that we could already sit to discuss no ano ang magiging representation ng ating partido. Because ako po on a personal note, I firmly believe that the earlier we do this, the better para po magkaroon na rin ng boses ang ating partido sa Kongreso. And thirdly, we will be already fortifying the legal team of PDP Laban, and we will work hand in hand with
hopefully with the Duterte campaign team, to have a fortified and stronger legal team for 2028 para ho maproteksyonan ang boses at boto ng lahat ng ating membro dito sa ating bansa. At sa ibang bansa, no? Yung mga OFW voters natin. So that will be the thrust of your Legal Share Committee Chairperson. Thank you very much, Attorney Yvette. How about our Ka-Astra? Siyempre, yung first 90 days, unang-una sa first 90 days is the first EXICOM meeting which I propose na maganap the soonest, kung pwede next week, no? Kasi yung detalye sa lahat ng mga agreements in the National Assembly, it will now be the Executive Committee na maghahain nito. And of course, since during the National Assembly, it was declared na magkakaroon ng bagong set of officers na rin ang ating mga local council. So yung constitution of the different regional, provincial, city and municipal councils of PDP Laban must be done kasi ito yung magpapakilos na for the next 2 years of the party. And as I said, isa ito sa direksyon ng ating partido and as membership committee, no, na mabuo ang lahat ng councils ng lahat ng rehiyon, lahat ng probinsya, and as much as possible sa lahat ng mga munisipyo at syudad, no, ng ating bansa. Kaya yan po ang pinaka urgent na kailangan gawin ng partido, and all the rest will follow once the EXICOM is constituted and also the regional, provincial, and municipal councils. Thank you very much, Ka-Astra. At muli, maraming salamat po. Ay, huwag ka munang magpasalamat para madaya ka. Birthday mo naman, di ba, nung kaya hindi ka pwede makakaligtas sa rapid. Ako, may rapid question ako sa kanya. Sige. Miss Universe ka, di ba? Oo, nasa iyo ang corona. Di ba? Oo, 3 yung napanalunan mo, kaya hindi ka pwedeng makaligtas. Gagawin kong kakaiba itong para sa iyo para matawa ka Para naman. lang sa'yo. Ito ang una kong katanungan sa iyo. Mirror, mirror on the wall. Kasi maganda ka naman eh. Mirror, mirror on the wall. Kung ikaw, si 18 years old, ay nasa mirror ka, ang kaharap mo is the 18 years old version of Penelope Belmonte. Ano ang advice na ibibigay mo sa 18 years old self mo? Sa 18 years old self ko, of course, I will not join baka. Second, I will inspire lahat ng kabataan na makinig sa magulang dahil ang turing ng magulang ay laging dapat nasa tama tayong side. Hindi tayo mangunguna, lalo na pagdating sa decision making dahil mother and father knows best. Pangatlo, alam ninyo, gawin ninyong siguradong tama ang inyong timbangan sa pagkilala ng tama sa mali. At ang kabataan, sabi nila, exposed daw na lagi nagkakamali. Hindi po totoo yun. Wala pong bayad magtanong. Lagi ko pong sinasabi yan. Huwag kayong mangimi o mahiya na magtanong dahil mahirap po na magdunong-dunungan lalo na sa panahon na tayo ay bata, mapusok. Dahil kung ang tama ay laging nasa unang parte ng buhay, wala pong taong magkakamali. Yeah, ayan, mirror, mirror. Isipin mo, mirror yan. Tapos, ayan, ganyan na, mirror. 10 years from now, kaharap mo si Penelope Belmonte. Ano ang sasabihin mo kay Penelope Belmonte? To yourself, talk to yourself, 10 years from now. Mabaliw yan. Penny, alam mo, Penny. Alam mo, Penny, sa totoo lang, tama ka. Tama ka ng sinalihan, sinamahan, at tama ka sa lagi mong paninindigan na kung ang pagkakamali ay laging wala sa parte ng buhay, ay napunta ang tama lagi sa unang parte ng buhay, walang taong magkakamali. Ngunit, hindi sapat na dahilan na tayo nagkamali para malugmok tayo habang buhay. Dahil uulitin ko sa PDP po, mga kababayan, mga kasama, mga kapartido, lahat tayo dapat nagtutulungan. Wala pong bayad magtanong.
At Penny, alam mo ba, Penny? Ha? Tama ka na dapat hindi tayo maging mangimi at magpatalo sa mga taong nang mamaliit sa atin. Gawin natin yan baitang ng hagdan hanggang maabot natin ang tuktok na makita natin at pakita natin sa ating mga kababayan. Kayong mga nagmamaliit sa katotohanan at nagsosolangaling sa karamihan, mahiya naman po kayo. Teka, hindi pa ka tapos. Oo, Tigay wait sa lang! apat na lang to, maliit na lang to. One word lang ito, one word. Oh, one word. One word, umaga o gabi? Sa akin, walang oras eh. Pinili na eh. Pinapili mo kami kanina eh. Gusto ko lagi, even if late ako, I want to start morning para mas maging mahaba pa yung oras ko. Oto, buwaya o dragon? Buwaya o dragon? Gusto ko po ang buwaya. Bakit? Kasi po yung buwaya, alam mo, mahilig po akong mag-enhance ng mga itsura. Kukunin ko yung kanyang talim para gawin kong kutsilyo at dalhin sa lugar kung saan mas marami pang mga matatalimang ngipin at makakapal ang balat magpahanggang ngayon. Iipunin ko para pagdating ng kung ano man na pagdarahop tulad ng pagbaha, tulad ng lindol, gagawin ko po itong panghukay. Kasi matatalim po, panghukay. Para sa gayon ay talagang makuha at talagang mailigtas pa natin yung nilob-lob nila sa kumunoy ng kahirapan. Oh, ito naman. One question. Oh, ito. Isa ka, teka lang, ito na. PDP o love life? PDP. Kasi Yes, para naman- ang love life, alam mo, andyan lang yan. Nakakalat yan kahit saan. Pero ang PDP, ito isang paninindigang makatao, makabayan at makajos. Last question. Last question. Galing kay Boy Abonda. Sex or chocolate? Well, I prefer to eat chocolate while having fun. Pwede ako Wait, magtanong? Isa lang po. Sex or PDP? I think PDP. Nagbaliw na. You know why? You know why? Joining PDP, you can have it all. Ako. Father of, di ba? Di ba? Ay, balik tayo uli sa lupa. Wow. Your feet on the ground. If Jesus Christ is in front of you today, what will you say to Him? Nakakaya naman yung tanong nyo. Biglang galing tayo sa sex at chocolate. Balik tayo sa lupa. Galing sa patawa, biglang Balik sa lupa, nilagay nyo sa langit. If Jesus Christ is in front of you today, what will you say to Him? Especially on your birthday. Ito si Jesus. Lord, thank you po sa buhay na binigay niyo sa akin. And I will take advantage of this life to serve more, to love more, and of course, to praise you more. Thank you for that. Ay, dinapot eh. Iiyak ka.